Hello guys, welcome sa Kwentuhan TV. Dito, magbabahagi ako ng mga kwento na puno ng aral at inspirasyon. Samahan niyo ako sa bawat episode at tuklasin ang mga kwentong makakapagbigay ng bagong pananaw at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero bago yan, subscribe ka muna at i-hit ang notification bell para sa iba ko pang mga videos. Ang alamat ng Sampaguita. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may magkasintahang sina Rosa at Delphine. Sila ay lubos na nagmamahalan. Si Rosa ay kilalang maganda, mabait, at mahinahon. Samantalang si Delphine ay isang masipag na magsasaka, ngunit mahirap lamang. Kahit na mahirap si Delphine, tunay ang kanilang pagmamahalan. Dahil sa kanilang wagas na pag-ibig, naging palihim ang kanilang pagkikita sa tuwing magkasama. Isang araw, natuklasan ng mga magulang ni Rosa ang kanilang relasyon. Matindi ang galit ng mga magulang ni Rosa dahil nais nila na magpakasal si Rosa sa isang mayamang lalaki sa kabilang bayan, si Don Pedro. Si Don Pedro ay mayaman, ngunit masungit at makasarili. Para sa mga magulang ni Rosa, higit na mahalaga ang kayamanan kaysa sa kaligayahan ng kanilang anak. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ipinaglaban ni Rosa ang kanyang pagmamahal kay Delphine. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mahal ko po si Delphine, at wala nang iba pa. Hindi ako magiging masaya kung hindi siya ang aking mapapangasawa." Ngunit hindi nakinig ang kanyang mga magulang. Ikinulong nila si Rosa sa kanilang bahay at ipinagbawal ang pakikipagkita kay Delphine. Nang malaman ito ni Delphine, labis siyang nalungkot at nagdesisyon na gumawa ng paraan upang makita si Rosa. Gabi-gabi, palihim na nagtutungo si Delphine sa bahay ni Rosa upang magdala ng mga bulaklak at liham ng pag-ibig. Ang mga ito ay inilalagay niya sa bintana ng silid ni Rosa. Isang gabi, habang nagtutungo si Delphine sa bahay ni Rosa, nakita siya ng mga tauhan ni Don Pedro. Hinuli si Delphine at dinala kay Don Pedro. Sa galit, pinalo at binugbog si Delphine. Binalaan siya na huwag nang lalapit kay Rosa muli. Kahit nasugatan at mahina, hindi sumuko si Delphine. Nakipagkita pa rin siya kay Rosa sa kabila ng mga panganib. Sa kanilang huling pagkikita, nagpalitan sila ng pangako. Sinabi ni Delphine, "Rosa, kahit sa kabilang buhay, hihintayin kita. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo." Sagot ni Rosa, "Pangako, babalik ako sa'yo, Delphine." Nagyakap sila at nagpalitan ng matatamis na salita ng pag-ibig bago sila naghiwalay. Ilang araw bago ang kasal ni Rosa kay Don Pedro, nagkasakit si Rosa dahil sa labis na kalungkutan. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog, at palagi niyang iniisip si Delphine. Sa kanyang huling mga sandali, inutusan ni Rosa ang kanyang kasambahay na ibigay kay Delphine ang isang liham. Isinulat niya, "Delphine, ikaw ang tunay kong mahal. Patawarin mo ako dahil hindi ko na kayang labanan ang aking sakit. Paalam, aking mahal." Nang matanggap ni Delphine ang liham, agad siyang nagtungo sa bahay ni Rosa. Ngunit huli na ang lahat, pumanaw na si Rosa. Labis ang kanyang pagdadalamati at araw-araw siyang nagtungo sa puntod ni Rosa upang magdala ng mga bulaklak at magdasal. Isang araw, habang umiiyak si Delphine sa puntod ni Rosa, napansin niyang may maliit na halamang tumubo. Inalagaan niya ito at araw-araw na dinidiligan. Lumipas ang panahon, ang halaman ay namulaklak ng maliliit, puting bulaklak na may mabangong amoy. Tinawag ni Delphine ang bulaklak na iyon na Sampaguita, mula sa salitang "sumpa kita", bilang simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Naging alamat ang kwento ni Rosa at Delphine, at ang Sampaguita ay naging simbolo ng wagas at walang hanggang pag-ibig sa buong bayan. Ang aral ng kwento ay ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa katapatan at pangako sa isa't isa.